Kahit anong mapanirang paraan ang gamitin mo, sumo. Hindi kita papansinin. Magpapabitiw na ako sa kasal. Nasa ibang katawan na ako. At agad akong nakaharap sa eksenang ginagampanan ng kontrabida na Feand. Nagsasagawa ng masamang plano. Bigyan mo ako ng antidote. Kung hindi, papahirapan kita hanggang sa huli. Ang gago talaga. Matagal na pakikipag-ugnayan sa mga ahas. Ito ba ay kaligayahan o paghihirap? Ako po ay nagmamalasakit sa aking buhay, ha? Kainin ang lunas. Tingnan niyo lahat. Si Sumo ay ginamit ang love grass kay Muxiao. Sobrang baba nito. Ganun ba? Gusto kong bawiin ang kasal. Ang mataas na pari, tulad ng ganitong walang kahihiyang babae. Hindi lang dapat bawiin ang kasal. Kailangan pang ipatapon sa malalayong bundok. Ha ha ha. Hindi ko alam, nagkamali lang ako sa isang pagkakataon. Dahil ito ay unang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisikapin kong magbago. Huwag mong ituloy ang pag-aatras sa kasal, okay? Bumalik ka na, bumalik ka na. Ikaw na malamig ang puso. Ayaw ko na kahit ibigay mo pa. Sayang naman ang lahat ng mga kaliskis at tinik na ito. Bihira ang henyo. Karapat-dapat ka sa pagiging single. Sumo. Basta't matagumpay na makakansela si Muxiao. Siguradong susunod ang mga mukhang patay na isda. Kapag naiiwan na sila, magsisimula na ang magandang buhay ko. Yung batang dragon sa puno ay hindi masama. Mukhang okay naman ang abis mo. Huwag mong asahan. Kung talagang ayaw niyo nang magpakasal, handa akong pagbigyan kayo. Dahil sa tapat mong pagsisisi. Huwag muna nating ituloy ang kasal. Ay, ikaw, siraulo at taksil na ahas. Dapat sana ay pinabayaan na lang kita kanina. Kayo naman. Mahal na magiging asawa, dahil sa inyong tapat na damdamin sa amin. Siyempre, ayaw ko ring umatras sa kasal na ito. Tama ang sinabi ni Weiing. Ganoon din ang iniisip ko. Kami rin. Mukhang nagising na tayo sa kakayahang magbasa ng isip. Medyo interesante, he. Naku. Nakuha niya ang aking laso ng ahas. Basta't hindi ka mamatay sa gutom, okay na ang ganitong sira-sirang bahay. Lahat ay may negatibong puntos at may utang pang puntos. Allergic sa laso ng ahas. Mabangis na ahas. Tulungan ang walang konsensya. Kahit na ayaw niya sa akin, ayaw pa rin niyang magbitiw sa kasal. Malinaw na pinag-usapan na namin ito. Kapag nagkaroon ako ng malalang reaksyon sa lason ko, para lang maputol ang aming kasal, kukunin ko ang aking ari-arian at maghahanap ng iba. Ilang sira-sirang kubo. Sinasabi niya na iyon ang kanyang ari-arian. Kahit na nakainom siya ng aking lason, nagkaroon lang siya ng pulang pantal at allergy. Para sa puntos, gagawin ko ang lahat, magagamot ko ang aking sarili at magiging masigla, 2,600. Kahit na pinakamasama, makakakuha pa rin ng 100 puntos, sulit ang negosyong ito. Wow, ang ganda ng mga linya ng tiyan. Mas makinis pa ito kaysa sa mga kaliskis ng ahas. Gusto ko sanang hawakan ito. Hindi, kailangan kong maging isang taong may prinsipyo. Itong nakakapagod na moralidad. Ayaw ko na talagang sumunod. Ganito na ang sitwasyon ng tao. Nais pa niyang magplano ng masama. Hindi ba't mga ebs lang yan? Hindi ba kayo papasok? Kung gayon, papasok na ako. Titingnan ko kung ano talaga ang pinaplano niya. Mahal na magiging asawa sa hinaharap. Nandyan ka ba, dadalhan kita ng 2 kuneho. Ang matandang Soro ay nagdadala ng kuneho sa gitna ng gabi. Siguradong may masamang balak. Ayaw ko na lang buksan. Hindi matapang si Lord Master na buksan ang pinto. Baka may ibang mabagsik na hayop o tao sa loob ng bahay. Sinasabi nilang mahal na mahal nila ako. Lahat pala ay panlilinlang lang. Bakit ka nag-iisip ng kung ano-ano? Ay, nakuha ko pa talaga ang sinasabi mo. Hindi talaga ako dapat nandito ngayon. Siya ang pasyente ko. Kinuha mula sa bundok. Tinanggap ko na. Mapagkalinga ang kanyang puso. Mahirap ang mag-alaga ng sugatan. Ngayon gabi, hindi na ako aalis. Mananatili ako para tumulong sa'yo. May isang bahay na nipa sa labas at iyon ay akin. Hindi mo ba ako gustong manatili dahil may iba dito? Sana hindi. Sinabi na sa akin ng Diyos.
Ito ang ipinagbabawal na gamot na ginamit mo sa general ng Dragon Clan. Sobrang dami ng gamot ang nagdulot sa kanya ng pagkakakoma. Kung gagamit ka pa ng matutulis na bagay para magdulot ng sugat, magsisinungaling ka sa lahat. Pangulo, gusto mo pa bang paboran ang mapanirang babae na ito? Hinawakan niya ang aking gamot na pang-alis ng pamamaga na sinasabi niyang bawal. Siguro gusto ng bobo na ito na mapanirang magdusa sa sarili. Sigurado ba ang albularyo na ito na bawal ang gamot? Siyempre, malakas ang epekto nito. Kung sobra ang inumin, maaaring mapahamak ka. Paano kung sabihin ko na ito ay pulbos na pampagpigil ng dugo at pampawala ng pamamaga? Sino ang nasugatan, subukan mo at malalaman mo. Huwag kang magpalusot. Siyempre ito ay lason, sino ang magtatangkang subok? Sige na, para mailigtas ang dragon na ito. Ako na ang magpapasugat. Sandali, ako na ang gagawa. Huwag hayaan na subukan niya ito, punong pari. Mayroon ka pa bang nais sabihin? Ang ginoong manggagamot ay labis na ginagamit ang kanyang propesyon upang siraan ang iba, kaya siya ay suspendido simula ngayon at araw-araw ay maglilinis sa grupo ng mga naglilinis ng basura. Ginoong pari, hindi ka matatakot. Talagang napakahusay ni Momo. Hindi ko kayang kainin. Kaya't akin na lang itong platito. Lumabas ka, Fian. Ito ang gamot para kontrolin ang lason. Hanapin ang pagkakataon na bigyan si Longyan. Huwag na. Nakontrol na ni Sumo ang lason sa kanyang katawan. Siya. Mananatili ako dito ngayong gabi para alamin ang kalagayan niya. May itinatago pa kayong iba sa amin. Bahala ka. Tutulungan ko kayong paliguan ang general. Kanina pa tinulungan ni Yuying ang general maghugas. Siya ay talagang isang mabuting tao. Yung patay na Soro ay sinira ang magandang tanawin ko. Sobrang handa akong tumulong. Hindi ba ako papurihan ng aking asawa? Sa totoo lang, mas magaling pa si Yuying. Gusto mo bang malaman? Ah, hindi. Maliligo na ako. Gumamit ka ng pang-akit sa kanya. Nabaliw ka na, anong kinakabahan? Hindi mo ba nakikita na hindi epektibo ang aking pang-akit sa kanya? Mahal na pari, bagamat pareho tayong mga kasintahan. Sa huli, sino ang makakapag-asawa? Ay nakasalalay sa kakayahan. Sige, mabait na Momo. Huwag huminto, Momo. Sige, Momo. Mabait, huwag huminto, Momo. Oy. Bakit kayo dalawa ay gising pa sa gitna ng gabi at nakatingin sa akin? Hindi pa tayo kasal. Bakit ka pumasok sa kwarto sa gitna ng gabi? Ako ang kanyang fiancé. Hindi ba pwedeng magpalalim ng relasyon ng maaga? Magtatapos din naman sa kasal. Bakit galit na galit ang mataas na pari? Dapat ito ay nakabatay sa mutual na damdamin. Hindi ito tulad ng mga gawain mong hindi marangal. Hindi naman kayo si Momo. Paano mo alam na hindi siya gusto ako? Kayo nga ang nagpasya na umatras sa kasal noon. Bakit ngayon ay nandyan kayo sa labas ng kanyang kwarto? Kung hindi nyo alam ang tunay ninyong nararamdaman, huwag nyo sanang sirain ang aking magandang pagkakataon, At ikaw, Moxiao, maari kang magpatuloy sa pag-atras sa kasal. Kapag natapos na kayo, ako na ang magiging lehitimong asawa. Tumaas ng 74 ang antas ng simpatsya sa isang gabi. Yung mabahong fox ay naging positibo na. Pampakalma. Hindi naman ako mawawala sa kontrol. Para saan pa to? Yitset, talagang nababaliw na ako. Kapag gumaling na yung dragon, aalis na ako sa bahay. Tingnan natin kung gaano sila katagal magtatagal. Ah! Ginoo ng asawa. Nasaktan ka ba? Tingnan ko nga. Wala naman. Yung amang kuting na to, nanlaban pa sa tiyan ko. Hindi niya sinasadyang mang-abuso, di ba? Hindi mo na kailangang tumingin ng ganito, dakilang pari. Wala akong hiya sa sarili. Gusto ko yung may laban at agawan. Ay naku! Hindi ko alam kung sino ang walang hiya na naiinggit sa aking kagandahan. Si Zen ay natutulog ng mahimbing at sinuntok ako. Namaga ang aking labi. Mabuti ba ang tulog ng asawa kagabi? May magnanakaw na pumasok kagabi. Mas mabuti pang tingnan mo kung may nawala. Nagnanakaw ka dito. Siguradong ang magnanakaw ay para kay Weying at Fian.
May wild boar ang nakababatang babae ng doktor. Paano mo naman papatayin ang wild boar na ito? Bumuga ka. Huwag mo akong alalahanin habang nandyan ako sa puno. Mabilis, umalis na tayo. Binibining ahas. Ngayon, nagawa mong iwan ang iyong buhay dito kasama ang iyong kasintahan. May kasama ka ring sasamahan sa pag-alis. Matagal nang pinapalayas ang Trinidad na ahas na ito sa kasal. Hindi ba si Moxiao ang pangunahing kontrabida? Paano siya makakapunta dito? Hindi ba dapat siyang mabuhay hanggang sa katapusan? Ngayon, nasa kamay ninyo ito at ganito ang itinakda ng tadhana ko. Ngunit may isang bagay akong hindi naunawaan. Sino ba talaga kayo? Wala ka ng buhay. Wala nang dahilan para malaman yan. Patayin! Isang beses kitang iligtas, isang beses mo akong iligtas, pantay na tayo. Hindi na angkop dito, umuwi na tayo. Anong ililigtas? Mukha bang gusto niyang masagip ako? Ayaw kong magpaka-boring. Walang kwenta ang mga puntos na iyan. Mas mahalaga ang pag-atras sa kasal ngayon. Ayaw kong patuloy na ma-involve sa kanya. May isang fox at isang ibon sa bahay. Sobrang nakakaabala na iyan. Huwag na sanang may ahas pang dumating. Maaari na akong magpatakbo ng zoo. Kung may isa pang ahas, maaari na akong magpatakbo ng zoo. Kanino ba talaga nakikipag-usap si Sumo kanina? Anong puntos? Anong annulment? Ano naman ang zoo? Mukhang seryoso ang sugat niya, ate mo. Talaga bang hindi natin siya tutulungan? Mukhang seryoso talaga. Kapag nakabalik na siya sa tribo, syempre may mag-aalaga. Kung pupunta ako para alamin ang kalagayan niya, baka akalain niya na hindi na ako mapakali sa kanya. Dapat mabilis ang pagresolba sa pag-urong ng kasal. Dapat mabilis ang pagresolba sa pag-urong ng kasal. Ipapadala namin kayo. Bakit ka umuwi kasama ang asawa? Paano ka nasaktan? Uwi na ako. Mahusay sa medisina ang aking asawa. Seryoso ang iyong mga sugat. Baka hindi magawa ng iba. Mas mabuting hayaan mo siyang tingnan ka. Kung nagtitiwala ka sa aking medisina, sama-sama tayong bumalik at tingnan. Salamat. Salamat. Walang anuman. Huwag mabasa ang sugat na iyan. Kung kailangan mong palitan ang gamot sa susunod na ilang araw, pwede kang lumapit sa grupo. Babalik ako bukas. Sa totoo lang, naasikaso ko na ang sugat. Kung ayaw mo nang magkaproblema, naasikaso na ng ikapitong Panginoon ang sugat ng batang Ginoo. Mas mabuti pang hayaan na lang ang iba na magpalit ng gamot. Sobrang lalim ng sugat. Ang tamang gawin ay araw-araw na dalhin ang Ginoo para magpalit ng gamot. Sa tingin ko, mas mabuti pang manatili ka dito. Kung sakaling may mangyari, mas madali para sa Ginoo na asikasuhin ito. Ano kayang iniisip ng manok na si Fian? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang palitan ang aking tungkulin? Hindi talaga pwedeng hayaan nilang magdaos ng animal meeting dito sa akin. Maiksi lang ang lugar ko. Hindi masyadong ligtas. Jig said, ilang araw na rin may nakawan dito. Walang problema, kaya kong harapin ang ilang magnanakaw. Nakatira lang ako sa tabi ng Fian. Matutulungan ko ang asawa ko sa pag-aalaga sa kanya. Dahil sa kawalang katiyakan. Kaya bilang mga kasintahan, mas kailangan naming protektahan ka. Gawin ninyo ang nais ninyo. Noong una, ang napagkasunduan ay kung sino ang unang pumasok ay siya ang magiging asawa. Huwag ninyong kalimutan yan. Anong saya sa mga ito? Habang tumataas ang simpatsya ng ilang mga kontrabida, lalong nagiging mahirap ang pag-atras sa kasal. Paano ba talaga natin maiiwasan ang mga malaking kontrabida na iyon? Nakaimbak. Isang isip siyang gustong umalis sa kasal dahil sa tingin niya tayo ay mga masamang tao.
Ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang kasanayan sa medisina? Walang paliwanag sa libro. Marahil, siya ay nagkaroon ng isang uri ng kapangyarihang hindi natin alam. Kahit gamitin mo pa ang mga mapanirang paraan, sumo. Hinding-hindi kita papansinin. Gusto kong magbitiw sa kasal. Nasa isang kwento ako. At agad-agad ay pinapalabas na ang kontrabida na nakabuntis sa Fayant. Gumagawa ng masama. Bigyan mo ako ng lunas. Kung hindi, papahirapan kita hanggang sa huli. Sira ang ulo. Kailangan ng ilang oras para makipag-ugnayan sa mga ahas. Ito ba ay kasiyahan o pagdurusa? Ninang, mahalaga sa akin ang buhay, okay? Kumain ng lunas. Tingnan nyo. Si Sumo ay gumamit ng pampalibog na damo kay Muxiao. Sobrang mababa. Ganun ba? Gusto kong bawiin ang kasal. Ang mataas na pari sa ganitong walang hiya na babae. Hindi lang dapat bawiin ang kasal, kundi dapat din siyang ipatapon sa malalim na bundok. Ha ha ha. Hindi ko alam, naligaw lang ako ng isip. Dahil ito ay unang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisikapin kong magbago. Huwag sanang ituloy ang annulment. Mabilis, umalis ka na. Ikaw, malamig ang puso. Ayaw ko na kahit libre. Sayang naman ang lahat ng mga kaliskis at tinik. Bihira ang henyo. Karapat-dapat ka sa pagiging single. Sumo. Basta't matagumpay na makakabawi si Muxiao. Siguradong susunod ang mga mukhang patay na isda. Kapag naiiwan na sila, magsisimula na ang magandang buhay ng dalaga. Ayos ang batang dragon sa puno. Mukhang okay pa rin ang may abs. Walang paraan. Kung talagang gusto ninyong umatras sa kasal, handa akong tulungan kayo. Dahil sa iyong taos pusong pagsisisi. Huwag muna nating ituloy ang pag-atras sa kasal. Ah, ikaw na balimbing na ahas. Dapat talaga kanina pa kita tinanggal. Kayo naman. Mahal na magiging asawa, dahil sa inyong tapat na damdamin sa amin. Siyempre, ayaw ko ring umatras sa kasal. Tama ang sinabi ni Weiing. Ganoon din ang iniisip ko. Kami rin. Mukhang nagising na tayo sa kakayahang magbasa ng isip. Medyo interesante, he. Naku. Nakuha niya ang aking laso ng ahas. Basta hindi ka mamatay sa gutom, okay na ang ganitong sira-sirang bahay. Lahat ay may negatibong puntos at may utang pang puntos. Allergic sa laso ng ahas. Pangit na ahas. Tumulong sa walang konsensyang tao. Kahit na ayaw niya ako, ayaw niyang magbitiw sa kasal. Malinaw na pinag-usapan na namin. Kapag nalason ako at namatay, hatiin niya ang aking ari-arian at maghahanap ng ibang asawa. Ilang sira-sirang kubo. Sinasabi niyang iyon ang kanyang ari-arian. Kahit na nakain ko ang aking lason, nagkaroon lang ako ng pulang pantal at allergy. Para sa puntos, gagawin ko ang lahat, magagamot ko ng buong sigla, 2,600. Kahit na pinakamasama, makakakuha pa rin ng 100 puntos, sulit ang negosyong ito. Wow, ang ganda ng mga linya ng tiyan. Mas makinis ito kaysa sa mga kaliskis ng ahas. Gusto kong hawakan ito. Hindi, kailangan kong maging isang taong may prinsipyo. Itong sinumpang moralidad ng kababaihan. Sobrang ayaw ko nang sumunod dito. Ganito na ang sitwasyon ng tao. Kahit na may plano pa siyang masama. Yun lang naman ang abs niya. Hindi kayo pumasok. Ako na ang pumasok. Tingnan natin kung anong laro ang nilalaro niya. Mahal kong magiging asawa. Nandyan ka ba? May dala akong 2 kuneho para sa'yo. Sa gitna ng gabi, may dalang kuneho ang isang sira ang ulo na fox. Tiyak na hindi maganda ang kanilang intensyon. Hindi ako magbubukas. Hindi maglakas loob ang Ginoo Pito na magbukas ng pinto. Walang ibang mabangis na nilalang sa loob, di ba? Sinasabi nilang labis akong mahal nila. Ngunit lahat pala ito ay isang panlilin lang. Bakit ka nag-iisip ng mga bagay na ganyan? Ay, tama nga ako sa sinabi ko. Hindi talaga ako dapat dumating ngayon. Siya ang pasyente ko, mga bagay na nakuha ko sa bundok. Tinanggap ko, mapagbigay ang kanyang puso. Mahirap ang mag-alaga ng may sakit. Ngayon gabi hindi na ako aalis. Mananatili ako para tumulong sa'yo.
May sarili akong kubo sa labas. Hindi ka naman mag-aalala na may iba dito. Kaya ayaw mong iwanan ako, di ba? Itong patay na Soro ay nakikialam sa pagtangkilik ko sa abs ko. Nakakainis na ilaw na nakaharang. Sige, kailangan ko pang maglagay ng gamot sa kanya. Paano naman ako magpapagod sa ganitong mabigat na gawain? Patay na Soro. Patayin mo siya. 5 pirasong balat ng hayop. Sino ang gusto? 3 piraso ay okay na rin. Nakatulog ako at tumaas pa ang ating magandang relasyon. Ito ang ating tanghalian ngayon. Noon, hindi ko ito naasikaso ng maayos. Sa huli, kailangan nating mamuhay ng magkasama. Mabuti na ring mag-adjust ng maaga. 10 mata lang ang fox. Sino ang sasama sa iyo sa buhay? Paano magiging mahirap si Yuying? Salamat sa iyong almusal at tanghalian. Ako ang maglilingkod bilang asawa at Panginoon. Ikinalulugod ko. General Long yan. Magising ka na agad. Mahal na General, nasugatan siya ng mabigat para iligtas ako. Dapat akong mamatay bilang kapatawaran. Ganoon ka na lang namatay. Anong silbi ng mga sugat niya? Pumunta ka at kumuha ng tubig. Walang pamamaga. Walang pagkalat ng lason. Mukhang talagang ang dugo ko ay kayang labanan ang lason. Nakahanda na ang pagkain. Ako na ang magpapalit ng dressing niya. Huwag kang mag-alala sa akin. Anong ginamit mong pang-ihaw? Lihim na recipe. Babalik ako para kunin ang ilang damit na dala ko. Kung ganon, huwag ka na lang pumunta mamaya gabi. Nahihiya akong tumira sa bahay na gawa sa dayami. Walang anuman, basta kasama ang aking asawa. Masaya ako kahit saan man. Babalik din ako agad. Sumo, lumabas ka. Sino ang nakatago sa iyong kwarto? May sakit, malinaw na ikaw ay walang takot. Hindi mo nagawang salakayin ang general ng Dragon Clan. Saktan ng malubha. Gusto mo bang isali ang buong tribo namin? Ang mga baliw na ito, ang dami nilang imahinasyon. Tama lang, tingnan natin. Kung pwede nating samantalahin. Para ipanibagyo ang kasal ni Flying Swallow, itong manok na walang pakpak. Walang ebidensya. Basta-basta na lang nagsasalita. Kinuha ko lang ito para gamutin ang sugat. Kaya mo bang gamutin ang sugat? Dahil nasugatan ka na. Bakit hindi mo tinawag ang albularyo? Dahil hindi siya makagagamot. Bola-bola lang. Hindi maunawaan. Hindi kailangang magmadali ang albularyo sa paghusga. Pumasok muna tayo at tingnan ang biktima. Ang laso ng ahas na hindi ko kayang kontrolin. Nakaligtas pa sa pagkontrol. Kung aaminin ko, ano na ang magiging katayuan ko sa tribo? Si Sumo, puno ng kasinungalingan. Kailangan kong sabihin ito sa pinuno ng tribo. Ihihiwalay kita sa tribo. Sinabi na sa akin ng Diyos. Ito ang ipinagamit mo na bawal na gamot sa general ng lahi ng dragon. Sobrang dami ng gamot ang nagdulot sa kanya ng pagkahimatay. Gumamit ka pa ng matulis na bagay para gumawa ng sugat. Naglilihim ka. Mahal na punong pari. Gusto mo bang ipagtanggol pa ang masamang babaeng ito? Hawak ang gamot ko para sa pamamaga at sinasabing ito ay bawal na gamot. Mukhang ang bungi namang kukulam na ito ay naisip na mangmang. Tiyak na ang albularyo ay nagsabi na ito ay bawal na gamot. Siyempre, malakas ang epekto nito. Kung sobra ang inumin, pwedeng ikamatay. Paano kung sabihin ko na ito ay pulbos na panghihilom at pampaginhawa? Kung may sugat, subukan mo lang, malalaman mo agad. Huwag ka nang magdahilan. Malinaw na ito ay lason, sino ang tatangkang subukan? Sige na, para mailigtas ang dragon na ito. Ako na lang ang gagawa ng sugat. Sandali, ako na ang gagawa. Huwag hayaang subukan siya ng mataas na pari. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Mahal na manggagamot, ginagamit mo ang iyong propesyon para siraan ang iba, kaya't ikaw ay suspendido, at araw-araw kang maglilinis ng basura. Mahal na pari, hindi ka matatakot. Talaga namang napakahusay ni Momo. Hindi ko kayang kainin. Sige, akin na lang ang platong ito. Labas ka, Fian. Ito ang gamot para kontrolin ang lason. Hanapin ang pagkakataon na maipakain ka ilong yan. Hindi na kailangan. Nakontrol na ni Sumo ang lason sa kanyang katawan. Siya. Mananatili ako dito ngayong gabi para alamin siya. May iba pa bang itinatago sa atin? Bahala ka. Tutulungan ko kayong maligo ang Major.
Kakabigay lang ni Ginoong Yueying ng paligo sa Major. Talagang napakabait niya. Ang patay na Soro ay sinira ang magandang tanawin ko. Napakamasigasig ko sa pagtulong. Hindi ba ako pinuri ng aking asawa? Sa totoo lang, mas magaling pa si Yueying. Gusto mo bang malaman, asawa? Ah, hindi. Maliligo na ako. Gumagamit ka ng pang-akit sa kanya. Nabaliw ka na, anong kinakabahan mo? Hindi mo ba napansin na hindi epektibo ang aking pang-akit sa kanya? Ginoo ng mga pari. Kahit na pareho kaming mga nobyo. Sa huli, sino ang makakatanggap ng kasal? Depende sa kakayahan. Magandang more. Huwag kang tumigil, more. Magandang more. Magandang more, huwag kang tumigil. Yo! Bakit kayong dalawa ay gising pa sa kalaliman ng gabi at nakatingin sa akin? Hindi pa kami kasal. Bakit ka sumisilip sa kwarto sa kalaliman ng gabi? Alainan, ako ang kanyang kasintahan. Hindi ba pwedeng magpalalim ng relasyon ng maaga? Balang araw, ikakasal din naman kami. Bakit ang galit ng mataas na pari? Iyan ay nakabatay sa pagkakaunawaan ng dalawa. Hindi sa mga gawi mong lihim at masama. Hindi naman kayo si Momo. Paano mo alam na ayaw niya sa akin? Kayo nga ang nagpasya na umatras sa kasal noon. Bakit ngayon ay nandyan kayo sa labas ng kanyang bahay? Kung hindi niyo alam ang tunay ninyong nararamdaman, huwag mong sirain ang magandang pagkakataon ko, Jeff. At ikaw, Moxiao, maaari kang magpatuloy sa pag-atras ng kasal. Kapag natapos na kayong umatras, ako na ang lehitimong asawa. Sa isang gabi, tumaas ng 74 ang antas ng simpatsya. Yung mabangis na Fox nagbago na sa positibong bilang. Pampakalma, hindi naman ako mawawala sa kontrol. Para saan pa ang bagay na to? Yitset, talagang nababaliw na ako. Kapag gumaling na ang dragon, aalis na si Lola sa bahay. Tingnan natin kung gaano sila katagal magtatago. Mahal na asawa, nasaktan ka ba? Tingnan ko nga. Walang problema. Yung amoy na sira na yun, nakalapat pa sa akin ang kamay. Hindi kaya sinasadya niyang mang-akit. Hindi kailangang tingnan mo ako ng ganito, dakilang pari. Ako talaga, walang hiya. Gusto ko yung paligsahan at sakuna. Ay! Hindi ko alam kung sino ang walang hiya na naiinggit sa aking kagandahan. Habang ako'y natutulog, sinuntok ako. Namaga ang aking labi. Mabuti ba ang tulog ng asawa kagabi? May magnanakaw na pumasok kagabi. Mas mabuti pang tingnan mo kung may nawawalang bagay. Nagnanakaw dito sa akin. Siyempre, ang mga magnanakaw ay para kay Wayne at Fian. May baboy ramo ang nakababatang manggagamot. Paano natin papatayin ang baboy ramo na ito? Bumuga ka. Huwag mo akong alalahanin, nandito lang ako sa puno. Mabilis. Mahal na anak ng ahas. Ngayon, maaari mong iwanan ang iyong buhay dito kasama ang iyong kasintahan. May kasama ka sa daan. Matagal nang pinatigil ang kasal nitong tatlong ahas. Si Moxiao ba ang malaking kontrabida? Paano siya makakapunta dito? Hindi ba siya dapat mabuhay hanggang sa katapusan? Sa inyo ngayon nakasalalay ang aking kapalaran. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. Sino ba talaga kayo? Wala ka ng buhay. Huwag na lang malaman pa. Patayin! Kung tutulungan mo ako minsan, tutulungan kita minsan, tapos na. Hindi dito pwedeng manatili ng matagal, umuwi ka na.
Anong tulong-tulungan? Mukha ba siyang gustong tulungan ko? Ayokong magpakasaya sa walang kwentang bagay. Mas mabuti pang hindi na lang kumita ng puntos. Mahalaga ang pag-atras sa kasal ngayon. Ayaw kong patuloy na makisangkot sa kanya. May isang fox at isang ibon sa bahay. Sobrang nakakabahala na. Kung may isa pang ahas, maaari na akong magtayo ng zoo. Kung may isa pang ahas, maaari na akong magtayo ng zoo. Sino ba talaga ang kausap ni Sumo kanina? Anong puntos? Anong annulment? Ano naman ang zoo? Ate mo, mukhang seryoso ang kanyang sugat. Talaga bang hindi natin siya aalagaan? Mukhang seryoso nga, mukhang seryoso nga. Kapag bumalik siya sa tribo, may mga tao namang mag-aalaga sa kanya. Kung ako ang nag-alala sa kanya, hindi malamang na akala niya na hindi pa rin ako nagsasawa sa kanya. Hindi malamang na akala niya na hindi pa rin ako nagsasawa sa magnanakaw. Kailangan mabilisang tapusin ang pagpapabitiw sa kasal. Kailangan mabilisang tapusin ang pagpapabitiw sa kasal. Ipapadala ko na kayo. Bakit ka umuwi kasama ang asawa? Anong nangyari sa'yo? Uwi na ako muna. Magaling maggamot si asawa. Sobrang seryoso ng sugat mo. Baka hindi magawang ayusin ng iba. Mas mainam na ipakita niya sa'yo. Kung nagtitiwala ka sa aking kakayahan, sabay na tayong umuwi at magpa-check. Salamat! Salamat! Walang anuman. Huwag mong papasok sa tubig ang sugat na ito. Sa mga susunod na araw, kailangan mong magpalit ng gamot. Pwedeng kang humingi ng tulong sa grupo. Babalik ako bukas. Sa totoo lang, naayos ko na ang sugat. Kung ayaw mong abalahin pa. Naayos na ni Xiaozu ang sugat na ito. Mas mabuting ipagawa na lang sa iba ang pagpapalit ng gamot. Sobrang lalim ng sugat. Ang araw-araw na pagpunta dito para magpalit ng gamot sa asawa ang pinaka-makabubuting gawin. Sa tingin ko, mas mabuting tumira ka dito. Kung sakaling may mangyari man, madali rin para sa asawa mong mag-asikaso. Ano ba ang iniisip nitong si Fian, yung manok na tumatakbo sa lupa? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang palitan ang aking trabaho? Hindi pwedeng hayaan na magdaos sila ng animal meeting dito sa akin. Maliit lang ang lugar ko. Hindi masyadong ligtas. Jason, ilang araw lang ang nakaraan, may nanloob pa nga. Ayos lang, kaya kong harapin ang ilang magnanakaw. Nakatira lang ako sa tabi ng Fian. Matutulungan ko ang asawa ko na alagaan siya. Dahil nga hindi ligtas. Kaya bilang mga nakatakdang ikasal, mas kailangan naming manatili at protektahan ka. Nasa sa inyo na kung ano ang ikagagalak ninyo. Sabi noon, sino mang mauna pumasok, siya ang tunay na asawa. Huwag niyo kalimutan yon. Bakit ka masaya? Habang tumataas ang simpatsya ng ilang kontrabida, mas mahirap magbitiw sa kasal na ito. Paano kaya natin mapapalaya ang mga malaking kontrabida na yun? Nakaipon na. Yung dahilan kung bakit siya gustong magbitiw sa kasal ay dahil sa tingin niya na tayo. Masamang tao. Ano ba ang nangyari sa kanyang kasanayan sa medisina? Walang paliwanag sa libro. Marahil, nagkaroon siya ng isang kakayahang hindi natin alam. Ayaw mo talagang makita ako. Bakit ka nandito at hindi umaalis? Agad na bawiin ang kasal. Nagpuyat ka buong araw. Magpahinga ka na muna. Ang boring naman. Pwede bang magdala ka ng cellphone dito? Nakakainis, ang host na si Xiaoju ay walang magawa. Kahit ano, basta magdala ka ng pampalipas oras. Yung tatlong Beastmaster sa labas. Siguro hindi na sila tutol ngayon. Magpapasaya ako sa inyo ng ilang libangan. Ang pinakagusto kong gawin tuwing gabi ay magluto at mag-imbento ng mga bagay. Tumahimik ka, hindi ka seryosong sistema. Para mapalawak ang inyong pananaw at buhay. Pakitignan ang sistema ng palengke. Hindi kayo ba nagsusupply ng mga ganitong bagay? Totoo bang seryoso ang sistema ng palengke ninyo? Ikaw, baliw. Akala ko'y ayaw niya sa ganito. Mahirap makahanap ng taong kasing kawili-wili ng asawa. Ngayon gabi, magiging walang hiya ako. Momo, maganda ba ako? Gusto mo ba ako sa ganitong estado? Gusto. Talagang hindi mo mahahalata.
Ang espesyal na hilig ni Snake Xiao ay ang magtago sa ilalim ng kama. Ganoon din ang gusto ng High Priest na umakyat sa kama. Kung gagamitin mo ang mga ganitong pang-akit, huwag mong sisihin ako kung dadalhin ko siya sa punong tribo. Mas maganda na ang hugis ng katawan ng mabahong ahas. Isang karapat-dapat na Beastmaster ay kailangang panatilihin ang perpektong katawan palagi. Malalim ang sugat. Kung malapit na ang iyong manic face, mas mabuting umiwas ka. Hindi maganda ang magbalat sa panahong ito. Naiintindihan ko. Magiging masigasig ang mga walang asawa sa bonfire ngayong gabi. Sumasayaw ang werewolf. Dinamay ng leopardo ang tambol. Sakto lang na samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng annulment sa pinuno ng angkan. Maghanap ng mas masunuri na asawang halimaw. Anong kaaya-aya sa pagsasayaw ng mga werewolf? Marunong din ang fox na ito. Hindi ka pa aalis. Hindi ba talagang naghihintay ka na maakit si Seven Master ng ibang engkanto? Noon, ako ang hindi marunong pahalagahan. Hindi naman kailangang ganito. Huwag kang magpakautang na loob ng walang dahilan. Talagang gusto ng pinuno ng laro na matulog ako sa ibaba, Githe. Basta't masaya ka, matutulog na ako. Tulong, hindi ba't hindi ito mapipigilan kahit natutulog? Yung mga mambabansag at si King Shan na nahuli kagabi. Namatay na sa bilangguan ng tribo. Sabi nila, nagkaroon ng biglaang sakit. Ang bilis ng galaw. Sinabi ng lider na kapag nagising si Sumo, agad siyang maghanap sa kanya. Gutom na ang kanyang amo buong araw. Kumain ka na ng kaunti. May ipinadala mula sa leader para ipaalam. Naghihintay na makita ka. Panatilihing maganda. Bakit bigla akong gustong makita? Mukhang wala akong koneksyon sa matandang ilaw na iyon at sa leader ng grupo. Pagkatapos mong pumunta, malalaman mo. Sasamahan ka namin. Maliit na mo. Kailangan mong ipaalam sa lahat sa araw ng kasal. Pupunta ang lahat para magbigay ng regalo. Haha, tiyak na. Tiyak. Mabuting araw, Ginoo. Tingnan mo silang mga buhay na buhay. Talagang mag-aasawa na. Hindi lalampas ng 1 buwan. Siyempre, dapat maraming masarap na pagkain at inumin. Maliit na mo, ang iyong kasal ay matagal nang nakatakda. Dapat na itong isama sa mga plano para sa kasal. Kamakailan lang, nagkaroon ng katawa-tawang insidente. Lubos akong nagsisisi. Alam kong hindi talaga ako magandang tagapangasiwa ng salita. Kung may angkop na tao ang lider, maaari niyang tulungan. Si Ki ay nagsabi lang ng biro. Alam naming lahat ang iyong taos pusong pagmamahal. Sa hinaharap, sabay-sabay nating pagandahin ang buhay. Mas mainam pa sa kahit ano. Alam naming lahat ang iyong taos pusong pagmamahal. Sa hinaharap, sabay-sabay nating pagtibayin ang ating mga araw. Mas mainam pa kaysa sa kahit ano paman. Ang sinasabi ni Yuying ay, masaya kahit anong hirap. Siguro, siksiya mo ba ay may gusto na namang isang malakas na lalaki. Sabihin mo lang ng diretsyo. Babae, basta magkatugma ang tingin, pwedeng dalhin sa bahay. Siyempre, mas marami, mas mainam ang asawa. Laodeng, gusto mo bang mas mabilis pa ang akin sa 3? Sino nang may lakas na sasalakay sa aking dilaw na sungay? Ako ay makikipaglaban sa kanya. Hindi magkasundo. Sa ilalim ng langit. Ito ay alituntunin na ipinasa ng aming mga ninuno. Maliit na mo, sabihin mo na kung ilan ang nais mong maging asawa. Babalikan ko at maghahanap ayon sa iyong mga pamantayan. Hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Hindi pa tayo kasal. Gusto mo bang ipasok pa ako sa iba? Gusto ko lang ng ilang malambing na tao. Mayroon na tayong mga asawa mula sa ating mga tribo. Pinakamahusay na mga asawang hayop. Kailangan pa bang humanap ng iba? Sa ating lahi, may 23 mag-asawa. Hindi rin kakaunti. Bilang tagapag-alaga ng hayop, ang pagiging mapagbigay ay kinakailangang katangian. 2 o 30. Hindi nag-ulit sa loob ng 1 buwan. Dahil kung kaya ninyong sabihin,
Sasabihin ko ng mas malaki. Hindi naman kailangan masyadong matakot kayo. Sige, mga 180 na lang. Ayos, talagang kabataan niya. May mga ideya talaga. Ngayon, may iba ka bang gusto? Wala sa ngayon. Gusto ko lang na maayos na makasama sila sa buhay. Ang mga bagay sa hinaharap, pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Hindi maaalis ang kasunduan sa kasal. Gamitin ang 3 bituin na ito bilang panangga o kailang yan. Asawa, mabait akong tao. Isang napakabait na tao. Masama ba ang paningin mo? Ano ang gagawin kung mabangga mo ang asawa? Mag-ingat sa paglalakad. Nakatakot naman yan sa akin. Akala ko gusto akong halikan ng asong bundok na yan. Hindi ko alam. Akala ko mag-aaway sila para sa akin. Yung pusa na tao sa orihinal na kwento ay may problema sa isip. Mas mabuting huwag makialam. Bigyan siya ng gamot. Kung nag-aalala kayo, bumalik na lang kayo bukas para tingnan siya. Naku, ate mo, nawalan siya ng malay. Hindi kaya nitong mamatay agad. Parang isang uri ng hayop na hindi nagbabago ng anyo. May depekto sa katawan. Baka hindi ko nakontrol ng maayos ang dosis kanina. Nagawa kong masama ang mabuting hangarin. Ang lungkot-lungkot, dalhin na lang natin sa bahay. Saan nanggaling ito? Nakita sa daan, may sugat. Tingnan mo. Maayos pa ba ang sugat na ganito? Kahit gumaling, wala na rin itong silbi. Ibigay mo na sa akin, sugatan na nga. Mas lalo pang masaktan, kawawa naman. Ano bang kaakit-akit dito sa mga ganitong walang silbi? Lahat ng tingin ng asawa ko ay nasa kanya. Sige na, ilagay mo na siya sa pugad, gusto ko rin. Kapag natapos na ang pusa, itatapon na ito. Sayang, buhay pa pala. Ano bang nangyari? Wala, kayo rin naman ay lumabas para makapagpahinga. Lahat kayo ay mga matandang fox. Anong pinaglalaruan nyo? Sino bang hindi nakakaalam? Sino ang gustong pumasok sa kwarto ng asawa sa dilim? Lesiu. Diyos ko, gaano ko na-miss ang amoy na to. Sa wakas, makakain na rin ako. Habang hindi pagising yung mga masasamang espiritu, kain na agad. Nagtatago si asawa dito sa umaga para kumain. Ano to? Isang uri ng pagkain na baka hindi ninyo magustuhan. Maagang umiiwas dito para kumain mag-isa, hindi tama yan. Alam mo na kapag nahuli kang kumain mag-isa. Sa mundo ng mga hayop, pwedeng ipalabas sa parade. Sa mga kwento ko tungkol sa mundo ng mga hayop, wala namang ganitong parada. Siguradong tanga tong fox na to, pinaparat ako. Tama ka dyan. Mahal ang pagkain. Hindi pwedeng magtago-tago at kumain mag-isa. Ano? Kumain ba kayo? Kapag nahuli, dapat agad umamin. Maaaring magaan ang parusa mula sa pamilya. Magsabi tayo ng isang maliit na hiling. Sang-ayon ka lang. Wala naman kayong sobrang hiling, di ba? Magsabi tayo ng isang maliit na hiling. Sapat na pumayag ka. Hindi naman kayo gagawa ng sobra, di ba? Una, huwag pumatay. Pangalawa, huwag magpasimula ng sunog. Siguraduhin na mga maliliit na bagay lang na kaya ng asawa ko. Kami rin. Sige, ganito na lang muna. Mukhang hindi gusto ni mo ate yung mga bagay na yun. Kung ayaw niya, hayaan na lang siyang magutom. Parang hindi pa natin siya nabigyan ng pangalan. Tawagin natin siyang si Itim. Mukhang gusto rin niya ang pangalan na ibinigay ko. Ang pagwagayway ng buntot ay nangangahulugang sumasang-ayon. Ayos, ganito na. Ang maliit na ito ay marunong pang sumimangot. Mukhang may pagkamainit ang ulo. Bakit ang kuripot? Anong masama sa isang haplos? Kapag gumaling na, lalabas tayo. Hindi ako nag-aalaga ng mga walang utang na loob. Narinig kong hinanap ka ng pinuno kahapon. Baka gusto kanyang ipakilala. Yung nagda-dance na wolf beast sa party. Paano mo nalaman? Siya ang pamangkin ng pinuno. Nang tawagin si Fion, nakita ko siya. Tinanong pa niya ako tungkol sa iyo. Ang swerte mo naman. May isang estranghero na pilit binabago ang kwento. Makatwiran ba ito? Huwag kang mag-alala. Sinasabi ng lahat na ikaw at ang mga nasa bahay ang pinakaangkop. Kahit na may ibang gustong sumali, hindi rin namin ito papayagan. Magpahinga na lang tayo.
Tagalakad ginuot binibini, aura, panahon ng pagwawasto. Tagalakad ang swerte, panahon ng pagwawasto. Ang swerte naman. Panginoon, pumunta sa bundok para maghukay ng mga gulay. Baka hindi na siya makauwi ngayong tanghali. Ganon ba? Umalis ka na muna. Kapag bumalik siya, ipapaabot ko. Yung maliit na lobo. Katatapos lang sabihin sa akin ni Ginoong Fox na naghanap ka ng mga ligaw na gulay. Akala ko babalik ako mamayang gabi. Alam na alam mong maglalaba ako. Sadyang niloko mo ako. Talagang tusong Fox ka. Pumunta siya para humingi ng payo tungkol sa gamot. Tingnan mo, asawa. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa... Salamat, ate mo. Kung may hindi ako maintindihan sa susunod, maaari ba akong bumalik sa'yo? Wow, ang mga tainga ng maliit na lobo ay mukhang masarap pisilin. Gusto ko sanang hawakan ito. May kailangan ka pa ba? Aalis na ako. Paalam, ate mo ng Fox Fairy. Ang maliit na werewolf na ito, nakikita na sa mukha ang mga plano. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Nasa panganib ang aking posisyon. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, nasa panganib ang aking posisyon. Magandang umaga, asawa. Nangako ka na tutuparin ang isang kahilingan ko. Hindi ito pwedeng baliwalain. Anong balak mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako masyadong komportable nitong mga nakaraang araw. Tulungan mo akong tingnan. Tingin ko, ang kanyang kutis ay maganda at makinis. Parang hindi naman siya may sakit. Basta bigyan mo siya ng kahit anong gamot, ayos na iyon. Medyo kinakabahan ako ngayon. Hintayin mo akong maupo bago mo ako kausapin ng dahan-dahan. Bakit ka lumalapit ng ganyan para magpatingin? Hindi naman siguro siya may masamang balak, di ba? Gusto ko lang talagang magpatingin sa'yo. Wala bang tiwala ang misis? Kahit sa ganitong bagay. O baka ikaw ang kinakabahan? Wala akong iniisip na anuman. Huwag kang magbula. Ang maliit na bagay na ito ay talagang masama na nakakaakit. Napaka-interesante ng asawang ito. Ayokong basta-basta ibigay siya sa iba. Strange, mukhang wala namang sakit. Bakit ang pulso ay hindi naman maayos? Huwag naman sanang may sakit akong hindi kayang gamutin. Kailangan na talagang makaalis na tayo. Kung nandito siya sa akin, sasabihin ng iba na pinagsasamantalahan ko ang aking asawa. Hindi ko kayang pasanin ang parusang iyon. Magdagdag ka pa. Baka may pag-asa pa. Kung hindi, bibigyan kita ng mga gamot na pampalakas. Sige, ano man ang ibigay ng aking asawa, kakainin ko. Basta't mahalaga sa aking asawa ang aking kalagayan. Tiyak na hindi niya ako sasaktan. Kung hindi, pwede bang ipasok mo ang kamay mo? Sabi mo, tutuparin mo ang isang kahilingan ko ngayon. Hindi pwedeng huminto na lang sa kalagitnaan. Saan ba dapat ipasok? Mas madali kung umakyat ka at ipasok mo. Anong posisyon ito? Bilisan mo na, ang bagal mo. Akala ko may gusto ka sa akin. Naiintindihan ko na. Talagang inaakalang alipin ako ah. Baka mas mabuti pang bigyan kita ng 2 butas. Para tuluyan ka ng hindi makagalaw. Kailangan ding i-massage ang harap. Ang pakiramdam ng mga abs ay hindi masama. Hala, anong iniisip ko? Ngayon, tinitingnan niya ako na parang isang walang halaga na katulong. Ipagpatuloy mo. Sa tingin pa rin ba ng asawa mong babae na ako ay walang kwenta? May sira ka ba? Anong ka ba? Wala akong interes sa isang payat na kawayan tulad mo. Normal lang naman. Reaksyon lang. Hindi ito nangangahulugang anuman. Noon, ang asawa ay laging nandyan sa paligid ko at sinasabi na mahal niya ako. Kung makakapagsabi ka ulit ngayon na ibibigay mo ang buhay mo para sa akin. Sa dulo ng nayo ng asawa may isang orsi. Malubha ang sugat. Alainan. Asawa. Pakisilip na muna. Ang peklat sa mukha ay katulad ng nakasulat sa libro. Parang buwan ang hugis. Sa hinaharap, magiging katuwang siya ng pangunahing babae. Malakas ang kanyang lakas. Bakit siya tinamaan ng ganito kalakas? At bakit nandito siya sa aming tribo? Pero itong tigre na ito, ginagamit din siya ng asawa ko para kontrolin ang buhay at gamot ng pamilya niya. Kung matalino sana si Fian at ang iba pa, hindi sana mahirap silang mapaniwala. Hindi siya taga-tribo namin. Sigurado kang hahawakan mo siya. Unahin muna ang pag-aresto. Ibalot na natin siya. Kung binigay niya sa akin, akin na siya. Humuhuni ako. Ako ba ay ganitong tao na hindi pa nakakita ng mundo? Sino ang nagmamalasakit, hindi ba gusto ako ng aking asawa? Hindi ba gusto ng aking asawa? Bakit nandoon ang bagay ng aking asawa sa iyo? Dahil ito ay regalo ng aking asawa sa akin, isang simbolo ng aming pag-ibig. Iyan ay bagay ng aking asawa. Vixat, kailan ko napalitan ang aking hairpin ng sa Fox? Siyempre, ang mabangis na soro ay palihim na pinalitan ito sa likod ko. Kung mali ang kinuha mo sa kama, hindi iyon kasalanan ko. Tutulungan ko si ate mo sa paghahanda ng hapunan. Oh Diyos! Ang cute naman ng maliit na werewolf na ito.
Mas mabuti pang ako at si Fian ang maghanda. Magpatuloy ang asawa at si Hu ang muwi sa kanilang talakayan. Lahat ng ulam ay berde. Walang natitirang pagkain sa bahay ng may-ari. Amoy usong fox at galaw na manok. Anong ibig sabihin itong ginagawa ninyo? Kayo ba ay naiinis na? Hihe! Maganda itong mga wild na gulay. Mas masarap kumain ng maaga sa gabi. Kung nagustuhan mo, ayos lang. Salamat, ate mo. Hindi na maaga, Yanli. Sue, uwi na ako. Pero sana'y matulungan mo akong maghanap ng libro. Kapag nahanap na ng asawa, ihahatid ko ito kay Ginoong Huang. Ang daming gulay sa bahay ng 3 soro. Pero puro ligaw na gulay ang niluto. Siyempre, sinadya ito. Para makuha ko ang masamang reputasyon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon ngayong gabi. Ihagis siya palabas. Lahat ng ito ay kasalanan ko sa asawa. Hindi ko dapat pinabayaan ang sarili ko na magluto ng gulay lang. Pero hindi na rin ito maaga noon. Nais ko lang na makakain na ang asawa ko ng maaga. Ako. Wala akong karapatang magsalita tungkol dito. Ikaw ang namumuno sa pamilya. Sinasabi mong may pagkakamali ako. Tanggapin ang parusa. Dahil kay Yueying. Nagalit ang asawa. Pupunta na ako sa dingding upang magmuni-muni. Naka-addict na ba? Hindi pa ako nagsisimula mag-arte. Bakit siya tumatakbo? Ayaw ba niyang kumain? Sige na, kapag nagutom siya, kakain din siya. Kapag gumaling ka, umalis ka na lang. Sobrang tsander. 15 gabay sa paghahanap ng kapareha. Ang hininga ng hayop ay hindi tumutukoy sa mukha, ito ang gabay ng daan. Ito ang walang hanggang pangangailangan. Walang emosyon. Salamat, kunin mo ito at ibigay kay Huang Ming. CJ, ang tribo ng asawa ay kailangang bumili ng mga halamang gamot. Pwede mo bang samahan ako sa bayan? CJ, parang nagamit na ang hinihingi. Humawak ka ng mabuti. Fian, nahihirapan ako sa'yo. Tara, pumunta tayo sa bayan para bumili ng gamot. Mas bagay ito sa'yo. Pero hindi kasing ganda ng nasa ulo mo. Sandali, sandali. Kailangan kong maging kalmado. Huwag na huwag malinlang ng kagandahan. Ang mga kontrabida na nakamamatay ay hindi dapat kunin. Tandaan mo, mayroong 100 flowers pavilion sa Moji. Doon, ang mga batang orsi ay maihitsura talaga. Minsan, papasok sila at titingin. Sinasabi sa aklat ng 100 Flowers Pavilion na ang mga orsi dancer dito ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Gusto kong makita kung gaano ito kagaling. Pumunta ka ba dito para uminom, ate? Ay, pumasok ka na. May bagong grupo ng mga gwapong orsi dito. Papasok ka ba? Ay. Tara na. Diyos ko, ano itong napakagandang boyband? Itong lakas ng likod at ebis na ito. Anong mayaman na pangunahing may-ari? Basta may pera ako. Araw-araw magpapalit ng Ginoo. Sino mang makakita, may bahagi. Ako rin, gusto ko ring makahawak. Asawa, sobra ka na sa inom. Kailangan na nating umuwi. Huwag umuwi. Hindi ko pa natatapos eh. Umuhi ka na at manood.
Sino ka bang batang lalaki dito? Bakit ang ganda-ganda mo? Sa iyo. Sa amin. Pwede bang halikan kita? Asawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nagbibiro lang ako. Kung ayaw mo, ayaw mo. Gusto mo ba ako? Huwag mo sanang ituloy ang annulment. Gusto kita ng 1-0 sa 1-0. Kailangan mo lang magbigay ng 1 puntos na tugon. Sana huwag ka nang mag-isip pa ng pagbawi sa kasal, okay? Si Momo ay hindi umuuwi buong magdamag. Tiyak na may masamang balak siya sa kanyang asawa. Sa araw-araw, nagkukunwari siyang malinis at walang hilig. Nakalinya na pala niya ang lahat mula noon pa. Kung talagang may kakayahan siya. Tanggap ko. Bakit kaya kakaiba siya ngayon? Namumula ang pisngi. Saan nabote? Ding, binabati ang host na si Fian, ang kanyang kasiyahan ay tumaas sa 60. Gantimpala, doble ang espasyo ng espiritual na bukal. Paano nangyari ito sa isang gabi? Ano ang nangyari kagabi? Kagabi, hindi mo lang hinawakan ang mukha ng tao. Nangangako pang makipag-ugnayan sa pamilya. Sa huli ay pinilit pang halikan ang sulok ng labi ng kontrabida. Diyos ko! Hindi ko akalain na nagpakasama ako sa pinakabaliw na kontrabida sa buong kwento. Buhay pa ba ako? Buhay pa ba ang sinabi ng aking asawa kagabi? Madumi ang suot mo. Magbihis ka muna bago tayo lumabas para kumain. Kanina, namumula pa. Ngayon, parang ayaw makipag-usap sa iba. Talagang pabago-bago ang isip ng kontrabida. Mas mabuti pa ang itsura niya kapag lasing. Kahit papaano, hindi niya ako pinapahirapan ng ganito. Mas mabuti pa ang itsura niya kapag lasing. Parang may nakatingin sa akin, ilusyon ba ito? Tara na. Handa na ang lahat ng leader. Sundin lang ang plano. Parang kahawig ng suot ng amoy fox na yun yung baret na to. Ito ay isang madilim na pamilihan. Karaniwan, kakaunti ang mga bagay na binibenta dito. Kaya medyo mahal ang presyo. Si Huli, isang walang ginagawa, talaga namang marunong mag-ipon. Hindi, mukhang may tinatago rin siyang pagkakakilanlan. Ano yun? Si Yueying ang responsable sa pamamahala ng kalapit na itim na merkado. Ganun ba? Ang itim na merkado ay isang pangunahing pinanggagalingan ng mahahalagang impormasyon para sa ilang kontrabida tulad ni Moxiao. Mahalaga ang mga susunod na impormasyon na makukuha dito. Ngayon ay namimili ang dakilang pari. Bakit hindi ko pa nakikita si Lord Yueying kamakailan? May nakuha akong 2 magagandang bagay sa internet. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya. Dapat ay darating siya sa loob ng 2 araw. Umalis ka na, susunod ako sa'yo. Fian, mabilis na solusyon. Bumagsak. Dumating. Bumagsak. Sa wakas ay nandito na. Dinala mo siya sa Baihwa Tower. Anong balak mo, ikaw na manok na naglalakad? Nakaengkwentro kami ng mga umaatake habang papunta kami ng asawa ko. Mas mataas ang antas ng kalaban kaysa sa akin. Nakaiwas pa sila sa espesyal na pulbos na ginawa ng asawa ko. Ang Baihwa Pavilion ang magiging pangunahing pinagkukunan ng impormasyon sa hinaharap. Ngayon, hindi pa rin tao ng boss ang mga tao roon. Mas mabuting makuha ito sa lalong madaling panahon. Dahil ayaw ng asawa na tanggapin tayo. Gamitin natin ang kanyang saloobin upang maalis ang lahat ng hadlang. Ako ang bahala sa pondo para sa Baihwa Pavilion. Aayusin ko ito mamayang hapon. Ano ang silbi mo sa akin? Walang alam sa lahat. Gusto kong palitan ang sistema. Magsasagawa ako ng isang pakete ng hotpot base para sa iyo, okay ba? Sige, bigyan mo ako ng kaunting beef rolls at shrimp paste. Bukas, ate, gagawan kita ng masarap na pagkain. Itong nakakainis na babae.
Bakit parang may nakatayo sa tabi ng kama kanina na gustong patayin ako? Ilusyon ba iyon? Basta't kumita ako ng sapat na pera. Makakapagtayo ako ng isang maliit na villa dito sa mundong ito ng mga hayop. Sapat na ang pagiging kabayo at baka sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, kailangan kong magpakasaya. Si Sumo, ito ang kapitbahay ko. Si Xiao Hong ay gusto kang makita tungkol sa isang bagay. At bumili ng damit na katulad nito. Maliit na problema sa hormonal imbalance. Gusto ko rin yung mascara mo. Pwede bang gamutin ang mga pimple sa mukha? Siyempre, ang mukha kong ito ay isang buhay na patunay. Ang patuloy na paggamit ay tiyak na magbibigay sa iyo ng bagong anyo. Kung maganda ang resulta, bumalik ka ulit ha. Kailangan ko ng 5 piraso. Idadagdag ko ang isa pa para sa iyo. Sino ba naman tayo kundi magkaibigan? Sa ganitong bilis, malapit na ang aking sariling villa. Haha. Nagising na ang general. Nandito lang si Mo sa labas. Si siya yun. Noong gabing iyon, sinadyang hinila ang hita niya sa kagubatan. Nagkukunwaring umiiyak. Humihingi na huwag magbitiw ng kasal si ahas na haring. At siya pa ang nagligtas sa akin. Gising ka na, may nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Wala naman. Magpahinga ka muna sandali. Ako na ang maghahanda ng hapunan. Tama na. Sabay mo nang ayusin yung isda. Walang problema, hindi ako matitinag sa ganitong maliit na bagay. Major, bakit mo pinakawalan ang isda? Habulin mo siya. Itong bobo na dragon mukhang malaki naman. Bakit ganito ka bobo? Ate mo, tutulungan kita sa apoy. Ako na, magaling ako sa pag-apoy. Sige, subukan mo. Bakit nawala ang apoy? Hindi ka pwedeng mapahiya sa harap ng kabutihan mo. Ginoo, General. Yung bagay na iyon, kaya ko pang itama. Hay, mahal kong tagahanga, basahin ang aking saloobin. Mga kontrabida na nagmamahal sa kanilang mga alaga gabi-gabi. Kung gusto mong makakita pa ng mga anime mula sa parehong genre, pumunta ka sa Douyin Pix. Lahat ay mataas na kalidad na orihinal na nilalaman. Nakatuon sa mga dekalidad na comics. Siyang tumutulong sa iba't ibang kakulangan sa palabas. 122,000 mag-swipe na. Maaari akong magbuhos ng tubig para patayin ang apoy. Kaya bilisan mo na. Ano ba talaga yung pinapaputok mo kanina? Siguradong tubig yan, hindi langis. Parang nagkamali ako, ito ay singaw. Lahat ng ito ay kasalanan ko, yan. Sue, pwede ba kitang bayaran? Ang aking sariling bahay. Ang yaman ng aking mga ninuno. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa nakaraang buhay? Nailigtas ko ang ganitong taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko alam. Gusto ni Ginoo na paano kita samahan. Magpaka-open ka lang. Sisikapin kong matugunan. Kahit na simple lang ang pagkakagawa ng 3 kwarto ko. Pero ito ang tanging lugar na aking matitirhan at mapagkakakitaan. Ngayon ay ganito na ang kalagayan. Saan ako matutulog ngayon? Kasalanan ko ito lahat. Sabihin mo na ang presyo, Ginoo. CJ, 60,000 na pera, ayos lang. Ang sinasabi ko ay 4,000. Iniligtas mo ako, Ginoo. Ngunit ako ay nagkamali at nasunog ang iyong bahay. 60,000 na pera ay hindi masyado. Isulat na natin ang kasulatan ngayon. Huwag kang umasa. Sa utang. Ito na. Ganito na lang.
Hindi mo na kailangang alalahanin ang tirahan. Ayusin ko na lang. Ate mo, sumama ka sa amin. Malaki at maganda ang yung ng Vice Mayor. Mayroon pa tayong hot spring doon. Ang galing mag-grill ng Vice Mayor. Ate, hindi ba gusto mong makita ang bulkan? Maari kang dalhin ng Vice Mayor. Ate mo, sumama ka na lang sa amin mag-enjoy ng ilang araw. Talaga bang maari mo akong dalhin? Ah, ang taas. Sobrang taas, sobrang taas. Sobrang taas. Ah, siya. Hinawakan niya ang aking espesyal na bahagi. Sobrang pagod na ako. Hindi rin alam ng general kung ano ang gagawin natin. Bakit hindi siya nag-alok kanina? Madalas na tayong makakain ng lutong pagkain ni ate mo na mula ngayon. Hindi ko alam kung ano ang masarap na niluto ni Ginoong Pitong. Hintayin natin na makauwi tayo. Ano nang nangyayari? Asawa. Nasaan ang asawa, nasaan si Ginoong Celio? Itong walang hiya na mabahong dragon. Hindi lang niya sinunog ang ating tahanan. Nakuha pa ang asawa ng Panginoon. Kung ang mabahong dragon ay may balak na makipag-ugnayan. Aking kawawang general, paano mo maiiwanan ang mga tao sa iyong angkan? Paano mo maiiwanan ang mga tao sa iyong angkan? Aking kawawang general, paano mo maiiwanan ang mga tao sa iyong angkan? At basta na lang sumuko sa kamatayan. Aking kawawang general, paano mo maiiwanan ang mga tao sa iyong angkan? Ang tribo ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw. Basta na lang sumuko sa kamatayan, ang tribo ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw, wala tayong magagawa. Sino ba talaga ang namatay? Nagpakita na parang multo. Hehehe, wala namang anuman. May namatay na isang matandang payat. Halos tapos na ang libing. Mabilis, umalis na tayo. Sino ang dumarating? Mga tao mula sa tribong Bii. Si Wang Fian Moxiao ay narito upang hanapin ang kanyang asawa. Ninakaw ng inyong general ang aming asawa. Bakit hindi ka pa pumapasok at nag-ulat? Kung tatlo tayong pumasok ng walang pahintulot, malalaman ng lahat. Baka mawala ng dangal ang mukha ng inyong general. General, may tatlong tao sa labas na nagsasabing sila ang mga kasintahan ni Genf. Su, nandito sila. Hindi ba't nag-iwan ako ng mensahe para sa tatlong iyon? Hindi mo ba nakita? Hindi tama yan kung hindi nila nakita. Paano nila nahanap ito? Pakainin muna sila. Sandali, sasama na ako. Hindi ko rin alam kung anong binibenta ng mga iyon. Dahil pupunta sila dito para hanapin ako. Kailangan kong makipagkita sa kanila. Palayasin na sila. Huwag mong asahan na istorbohin ko ang gabi ko sa hot spring. Ang saya-saya mong tignan habang tinitingnan ang iyong ebs. Bakit kayo nandito? Magulo ang bahay. Nag-aalala kami sa asawa namin. Kaya hinanap namin ang iyong amoy. Ayos naman ako. Hindi ba nag-iwan ako ng sulat para sa inyo? Lumabas lang ako para maglibang ng 2 araw. Walang dahilan para masyadong mag-alala. Wala akong nakita na anumang sulat. Tanging kaguluhan lang ang nakita ko. Ngayon na alam nyo na ako'y ligtas. Mas mabuti pang. Alam ko na ang tribo ng mga dragon ay isang lugar ng magandang kapalaran. Napakamaalaga. Magaling ang pamamahala ng general. Hindi ko alam kung may pagkakataon tayo ngayon. Anong ibig sabihin ng masamang soro? Hindi natin siya pwedeng hayaan na manatili. Hindi ba't abala kayong lahat? Baka mas mabuti pang sa susunod na lang. Ano bang sinasabi ng asawa? Nandito ka. Siyempre, kailangan naming samahan ka. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo. Sa kabila ng mga araw na iyon, inalagaan namin ang general. Ito ay kusang loob. Hindi kami maghihingi ng kapalit. Paano kami makakapasok? Nandito kami mula sa malayo para sa iyo. Hindi na kailangang masyadong maapektuhan ang Ginoong may bahay. Sa hinaharap, sana'y maisip mo ang mga kabutihan namin. O Diyos, pakiusap, magpadala ka ng kidlat. Pagsabugin mo ang amoy ng mapanlikhang asong gubat na ito. Baka may utang ako sa kanya mula sa nakaraang buhay. Kaya't lagi niya akong pinapahirapan. Sinasabi mo bang ang mga hindi pa kasal na lalaki ng Ginoong Su ay nandito rin? Kasama rin sila. Ganito kasi. Dapat dagdagan ang mga magbabantay ngayong gabi.
Masyadong nagmamadali, walang oras para maghanda. Pakiusap kay Yan. Suat sa inyong mga kasintahang Orsi. Huwag sanang magreklamo. Ayos na ito. Kami ang nagdulot ng abala sa lahat. Marami ring mga batang gwapo sa lahi ng dragon. Ang sayaw na ito ay hindi nagpapahuli sa mga ulap. Talagang maunawain si Longyan. Alam niyang makabubuti ito sa aking mga mata. Napakahusay ng kanyang balakang. Mas nakakabighani ang kanyang mga galaw kaysa sa mga balakang ni Moxia. Ang mga kaliskis ay kumikislap na halos mabulag na ako. Malinaw na mas maganda ang kanyang balakang kaysa sa mapanghimagsik na ahas na iyon. Hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Maganda ba ang asawa? Maaari mo bang itago ang iyong ahas na buntot? Bakit hindi subukan ng asawa ang aking lakas sa bewang ngayong gabi? Anong sinasabi ng baliw na ahas na ito? Mga sabi-sabi, uminom ka ba ng sobra? Hindi maganda ang lakas ng ahas, subukan mo ang akin. Hindi naman siguro. Madaling bang makalasing ang isang fox at isang amoy asong ahas? Nangyari rin ba sa akin noong huli na ganon din ang nangyari sa akin? Ang ganda ng eksena. Hindi ako makapaniwala. Kapag nag-iinit sa hot spring, magdadala ka ba ng swimsuit? Mas mabuti. Magdala rin si Longyan at ang dalawang batang dragon ng kani-kanilang swimsuit. Gusto ko ng ganitong kasuotan. Nalubos na nagpapakita ng perpektong katawan ng Ginoong General. Naku, siguradong magdudulot iyon ng nosebleed sa isang segundo. Hindi ko maisip ang magandang gabi ngayong gabi. Bakit hindi tayo mag-inuman, Mumo? Ayoko na lang uminom. Baka magpakasaya ako at magkapagpahiya, hindi maganda iyon. Siyempre, ito ay nasa labas. Ang mabangis na Soro ay gusto na naman akong saktan. Hindi ako papayag na maloko niya. Paano magiging malakas ang aking asawa? Sa isang maliit na baso, paano ako malalasing? Gusto ba ni Mumo na uminom tayo ng sabay? Talagang inaasahan ko iyon. Masarap ba? Gusto mo bang pakainin ulit ng buwan ang iyong asawa ng isang baso? Hindi. Wag na, nababaliw na ba ang fox? Bakit palagi siyang ganito, hindi normal? Para sa swimsuit ni Longyan, piliin ang plain na kulay. O mas mabuti ba ang leopard print na estilo? Wow, mayroon pang transparent. Patay na ako, pero inumin ko pa rin ang isang baso para sa iyo. Gusto mo bang uminom ako para sa iyo tulad ni Eng? S.F. Xing. Lasing ka ba? Kung uminom ka ng alak ni Yusvian, kailangan mo ring uminom ng akin. O baka gusto ng misis na magbago ng paraan ng paglalaro. Tapos na. Mukhang talagang lasing na itong mabahong ahas. Kung lasing ka, matulog ka na. Ano bang kalokohan ito? Tama na, okay na. Salamat sa pagbisita, Jianyi. Asawa, pasensya na, Jianyi. Asawa, hindi ako sanay sa alak. Mukhang hindi ko na kayang makipag-inuman sa inyo, Ginoong Bise. Hindi ko alam kung nasaan ang inihandang silid para sa mga bisita. Mauna na kami. Dalhin sila sa silid. Ang sama ng amoy ng ahas, nakakainis. Sinisira mo ang aking magandang bagay. Nagpapadala sa hangaring magpalawak ng teritoryo. Huwag magpapasaya. Ang tiyahin na nagpasya na magbitiw sa kasal. Hindi mo ba pwedeng magpatuloy na mahalin ako tulad ng dati? Mahal ko si Longyan. Gusto kong makita siya. Mahal ko si Longyan na nagsasayaw. Ikaw. Anong nangyari? Si Moxiao ay dinala ng mga tao mula sa lahi ng dragon. Ano? Kagabi, may naglabas ng bawal na pulbo sa tubig ng lahi ng dragon. Dahil dito, maraming tao ang nahilo. Sa tamang oras, ang patrol ay nasa kanluran. Nakita nila si Moxiao na nakalublob sa malamig na tubig. Hindi lang iyon. Kanina umaga, may isang babaeng dragon na nagsampa ng kaso laban kay Moxiao sa maling gawain. Ang babaeng iyon ay kasintahan ng pinuno ng lahi ng dragon. Ngayon, kami rin ay minamatyagan. Sinasabing may masamang balak si Moxiao at sinisira ang kalidad ng tubig. Hindi siya isang malaking kontrabida na gagawa ng ganito. Walang isip na nagkakabuhol sa gintong bahay. Kagabi bago matulog, hindi ba kayo nakaramdam ng kakaiba? Talagang nakakagulat. Matapos kumanta kagabi pagkatapos uminom. Bumalik ako sa kwarto at hindi nagtagal ay natulog na ako. Ganon din ako, pero hindi naman ako masyadong uminom kagabi. Teka, tingnan ko. Talagang na-inject na. Napakahusay ng kontrol sa dosis. Kung naghintay pa ng kaunti, hindi ko na sana namamalayan na ang batang general ng Dragon Clan ay may utang na loob at galit. Hindi pa malinaw ang sitwasyon.
Huwag munang magmadaling magbigay ng hatol. Tandaan, kailangan nating makipagkita kay Longyan agad. Natatakot ako na makakaapekto ito kay Muxiao. Pumunta sa silid-aralan. Talagang ikinalulungkot ko. Ito ang unang pagbisita ni Gian Su, at nagkaroon ng ganitong insidente. Ngayon, puno ng reklamo ang angkan. Kailangan din ng Ginoong General na maging patas sa paghawak nito. Ang matandang fox na ito ay maaga nang gumagamit ng mga alituntunin ng angkan laban sa akin. Natatakot akong gamitin ang utang na loob para pahirapan si Longyan na palayain. Kami ang nagkulang. Nagbigay kami ng abala sa Ginang General. Nangyari ang ganitong bagay. Dapat kaming makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit lasing na lasing ako kagabi. Hindi ko alam ang mga pangyayari. Nananawagan ako sa Ginang General na magpatawad. Pakita mo nga si Xiao. Alamin ang dahilan. Kung hindi ka kampante, maaaring magpadala ng tao upang bantayan ng buong oras. Maraming pangamba ang mararating, Ginoo. CJ, ako na ang magpapadala ng tao para dalhin ka. Muxiao. Sino sila para mangahas na gumawa ng ganyan sa iyo? Ang mga Dragon Clan, mga sinungaling na may magandang mukha. Naniniwala ka ba sa akin, asawang Ginoo? Siyempre, naniniwala ako. Binigyan ka nila ng beast binding pill. May paraan ka bang makahanap ng antidote, asawang Ginoo? Pumunta ka kay Longyan. Pakiusap, ipakuha mo ang mga gamot na ito agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras para hanapin siya. Huwag kalimutan ng may bahay kung sino ang dahilan, umalis ka na. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na gumamit ng pribadong parusa? Patawag si Lanling para makipagkita sa akin. Ang tao ninyo ay pinainom si Muxiao. Ito ang reseta ng lunas na kailangan ng may bahay para sa binding handpill. Sa loob ng 1 oras, gusto kong makita ang mga bagay na ito. May 3 uri ng gamot na kulang. Tawagin mo ang namumuno sa inyong black market. Tulungan mo akong magpatakbo. Sobrang walang modo ng asong ito. Mabilis, tawagin mo ang tao. Sa iyong kakayahan kagabi, hindi ka dapat nahuli ng ganito kadali. Sa mga nakipaglaban sa akin kagabi, may isang tao na halos kahawig ng taong sumugod kay Hien. Alam niya ang lahat ng aking kahinaan. Kaya ginamit mo ang iyong sarili bilang panakot, para mahuli siya sa bitag. Tingin ko, kailangan pang magpanggap ang asawa at ang batang general ng dragon, para mahuli ang taong ito. Ang amoy ng iyan na ahas ay palaging mapanlinlang. Ngayon, ang kaaway ay nasa dilim habang tayo ay nasa liwanag. Kailangan muna nating sundan siya para mahanap ang nasa likod nito. Ang bagay na ito ay pinaplano ng ulo ng matagal. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, General. Ako lamang ang may kagagawan sa bagay na ito. Walang kinalaman si Aling Yao. Siyang nag-imbento ng mga kwento. Ano ang ebidensya mo na siya ay nakipagsabuatan sa iyo? Mas mabuting pag-usapan ng detalyado. Kung paano siya nakipaglandian. At paano mo ito tinanggihan. Wala kang hiya. Paano ko naman masasabi ang ganitong bagay? Hindi ko masabi. Kung may tao na sinasadya ang paninira. Pasensya na. Ano ang sinapit niya ngayon? Sa susunod na araw, ano ang sinapit ng taong iyon? Bakit hindi tayo tumaya? Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Hindi nagsasalita ang pinuno. Nangangamba ba siya? Sino ang nangangamba? Kung tataya tayo kung matalo ka. Gusto kong mapatay ang ahas na iyon. Matagal lang nakatanim sa puso ko ang pagmamahal ng aking kasintahan. Nagpasya siyang magpaturok ng mahika upang manatili akong sa kanya. Kung may ibang babae na manliligaw ng pilit, ang anak na ahas ay gaganti sa kanila. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng sira ang daluyan ng dugo. Totoo ang ganitong bagay. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin ang inyong mga manggagamot para suriin. Malalaman ninyo na ito'y pawang takot lamang. Kung hindi ka nagbibiro, mas mabuti pang hindi na ako kumilos. Kita-kits tayo sa 3 araw. Isang paalala. Kapag pumasok na ang anak na kulang sa katawan, mahirap nang makapag-asawa at magkaanak sa buhay na ito. Nakatalina ang Shoshudhan sa pulang uso. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Ginoong Major. May gusto akong sabihin sa iyo. Ngayon ay makikipag-usap ako kay Ginoong Major. Si Muxiao ay naipit sa patibong ng iba. May mga hinala ng pagtatakip ang Wei Tu. Kaya't sa kasalukuyan, hindi alintana ang tama o mali. Una, ilalabas natin ang ahas mula sa lungga. Ang ibig sabihin ni Gian
Suay, kailangan pang makipagtulungan ang Vice General sa akin para magtanghal ng isang palabas. Mangyaring magsalita, yan eh. Su. May isang tao mula sa North Wing sa labas ng pintuan ng Vice General. Isang itim na leopard na tao na ang pangalan ay Kanglan ay nais kayong makausap. Nagpadala siya ng tao sa North Wing Black Market para maghanap ng gamot. Tiyak na alam na ito ng North Wing. Kaya't nandito na siya. Dalhin mo siya dito. Asawa. Nandito ka na. Anong nangyayari? Ang kontrabidang kasintahan ba ay magkikita rito para sa isang pulong? Ay, yung tatlong mahirap kasama dito, okay na lang. Itong malamig na mamamatay tao ay gusto pang makisali. Ayaw ba niyang masyadong mahaba ang buhay ko? Baka hindi na umuwi ang misis sa bahay. Tara na. Kung magpapatuloy ito, talagang mapapaligiran na ako ng mga walang takot na kontrabida. Kapag natapos na ang ganitong sitwasyon, kailangan talagang mag-withdraw ng kasal agad-agad. Kamatayan din ang kapalaran ng mga walang kwenta. Ginoo, kumain po kayo ng tsaa. Salamat po. Kumusta na si Moxiao ngayon? Sobrang-sobra na ang mga taong ito sa Dragon Clan. Sa tingin ko, mas mabuting lumabas na lang tayo ng diretsyo. Naghihintay si Elan sa labas. Basta makalabas tayo at mapatay sila. Ano pa ang magagawa nila? Hindi pwede. Huwag nang tumawa ngayon. Hindi pa nalilinis ang kasalanan. Kung lalaban tayo, baka magdulot ng digmaan sa dalawang angkan. Makinig sa asawa. Nakausap ko na si Longyan. Maghihintay na lang tayo ng balita. Ngayon, may kailangan kang gawin. Sige, anong utos, Ginoo? Hindi ako tatanggi sa utos. Pagbalik ko, pwede ba akong humingi ng gantimpala? Mabilis, umalis ka na. Sama ka sa akin, sama tayo. Malamang na alam na. Ang leopardo na ito ay may napakalakas na kalamnan. Kung hindi siya ang malaking kontrabida, dapat talagang mag-enjoy ang tiyahin, sayang naman. Dapat talagang mag-enjoy ang tiyahin sa isang tao. Sayang naman. Sayang naman. Magpahinga muna ang may-ari ng bahay. Magpahinga muna ang misis ng kaunti. Magpahinga muna ang may-ari ng bahay. Magpahinga muna ang misis ng kaunti. Umalis na kami. Ate mo, gusto naming kumain ng niluto mo. Pwede bang gumawa ka rin ng isa para sa amin? Dadalahin kita sa pribadong kusina ng general. Mukhang hindi ka makakain ng libre. Tara na, tara na. Pwede ba kitang makilala? May dala akong regalo para sa kanya. Medyo abala siya ngayon. Mas mabuti pang maghintay ka sa labas para madali kang matulungan. Hindi siguro gusto ng misis ito. Gusto ng misis ang mga ebs. Talaga bang sobrang abala ng misis? Talagang gusto ko siyang makilala. Sabihin mo ulit sa akin. Hindi siya abala ngayon. Pupunta ako para tawagin siya. Ikaw? Asawa ko. Wow! Ang ganda ng mukha nitong tao na ito sobra. Sa tingin ba ni asawa ko ngayon? Na malaking biyaya sa kanya na meron kaming ilang mga asawa ng hayop. Nagsasabi ba siya ng isang international na biro? Kahit gaano pa kaganda ang mukha, hindi naman mababago ang katotohanan na sila ay mga kontrabida. Hindi ako ang tipo na umiibig ng basta-basta. Dapat talagang iwasan ang mga kontrabida. Nakakabahala, bakit parang nag-iba ang tingin ng tatlong ito? Tama nga, baka umiyak na ang sirena na ito. Baka ako na ang pinagsasawaan ng aking asawa. Sabi nila, ang luha ng sirena ay nagiging perlas. Kung totoo ito, pagkatapos naming i-void ang kasal, dadalahin ko ang mga perlas na nahulog niya para ibenta. Di ba ang ganda nun? At meron pang pink.
Ha ha ha. Hindi ka ba mag-aalala kung kukunin ko sila? Huwag ka nang umiyak. Kumain ka ng candy ko, kaya't hindi ka na pwedeng umiyak. Asawa. Patayin ang fox. Hay, mahal kong basahin ang aking damdamin. Mga paborito ng masamang asawang hayop na pinapangalagaan gabi-gabi. Gusto mo bang makakita ng higit pang mga katulad na vlogger? Dumaan ka sa TikTok na pinili. Siyang nag-aayos ng iba't ibang kakulangan sa kwento. Magmadali na kayo mag-scan. Hoy, patay na fox. Alam na namang magulo ang gagawin mo sa akin. Ang iniaalok ng asawa ko ay tamis. May iba ka pang kailangan. Ito ang handog ng asawa ko sa'yo. Anong ginagawa mong kalat na mga bagay? Bakit hindi ka na lang magbigay sa akin ng isang napakalaking night pearl? Makasarili. Walang problema, umuwi ka na muna, maganda. Sa susunod, magdadala ka ng mga perlas sa asawa. Pinag-usapan na namin ng asawa ko kanina umaga. Tutulungan kita na ayusin ang bagay. Babalik ako para bigyan ka ng gantimpala. Anong gusto mong gantimpala mula sa akin? Matutulog ako kasama mo ngayong gabi. Yung hindi maaaring. Hindi kailangan ganito ka-emosyonal ang asawa. Lahat ay malalaman. Mapapangutya tayo. Sa unang beses, di pa pamilyar. Sa ikalawa, mas komportable na. Mas makakatulog tayo, mas magiging pamilyar na. Ginoo na General, subukan mo na ang ribs na gawa ni Mokukyu. Masarap. Kung gusto mo, kumain ka pa. May mga tao kasi. Anong silbi ng lakas kung ganyan? Hindi mo nga alam kung ano ang gusto ng misis mo, puro kakalokohan. Nandyan na naman. Pwede bang huwag kayong mag-ingay sa kwarto ko? Alam na natin mamaya kung totoo ang sinasabi mo. Sa wakas, ang misis ay matutulog sa akin ngayong gabi. Lumayas kayo, ngayong gabi matutulog kayong dalawa sa sahig. Talagang magaling magluto si Gen Su, at narinig ko na kaya niyang alisin ang laso ng revitalizing pill. Ginoong Major, gusto mo ba ang ganitong uri ng babae na parang si Mo? Dapat tayong magbigay ng utang na loob sa pamamagitan ng ating mga katawan at isipan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagsasalita na naman kayo ng walang katotohanan. Nagsasalita na naman kayo ng kung ano-ano. Bakit hindi pa kayo lumabas agad? Ginoong General, huwag magpaapekto sa mga walang kabuluhang sinasabi. Si Sumo ay isang babae ng tribong Bei. At mayroon na siyang kasintahan. Hindi ito possible. Nag-aalala ang estratehiya. Bata lang ang nagsasalita. Ayaw ko talagang bumili ng gamot para sa sankay. Sabi ng babae, 3 araw mula ngayon ay mamamatay na ako sa lason. May gamot sa hilot ng insekto sa itim na pamilihan ng Bei. Tanga, sinabi ko na sayo. Niloloko ka lang niya. Wala namang insekto sa loob mo. Hindi ito possible. Malinaw na nagre-react na ang katawan ko. Bodig, yung namamagang braso mo ay kitang-kita na allergic ka. Maghanap ka ng albularyo at tiyak na malalaman niya. Nagsisinungaling lang si Sumo sayo. Bibigyan kita ng babala, huwag ka nang makipag-ugnayan sa North Wing Black Market. Huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Maghanap ka ng paraan para maipainom ang gamot na ito sa mga nasa bilangguan. Wala akong pagkakataon. Nakamonitor sa akin ang general sa labas. Kung pumasok ako ngayon, tiyak na mamatay ako. Kung hindi ka maglalagay ng lason ngayon, gagawin ko rin ang sa iyo. Gumawa ka ng mga bagay na ikasasaya ko. Makakabuhay ka pa ng ilang araw, naiintindihan mo. Naiintindihan ko na. Bakit hindi direktang patayin ang Panginoon si I? Mas mabuti pang tapusin na lang si Sumo ng isang saksak. Madali lang ang labanan ang mga hayop na iyon. Iswe, sino ang nagmamalasakit kung kaya niya ito o hindi? Gusto ko lang ipaalam kay Sumo na ako ang kanyang kalaban. Tandaan mo. Buwan ng Anino.